Guten Tag! Ito na po ang part 4 ng pag-a-apply ko ng FRV sa German Embassy in Manila. Ito na ang next step after mo na makuha yung passport mo with the visa sticker. Kung na-approve man or na-reject ang iyong visa application, makakakuha ka ng email from VFS Global. As we all know, ang VFS Global ay isa sa mga agencies or offices na nag-aasikaso ng mga visas ng Schengen countries. So, since FRV ang in-applyan ko, direct to sa German Embassy in Manila. Nakatanggap ako ng email from VFS Global na ipapadala na nila yung passport ko. Pero hindi nakalagay doon kung approved ba or rejected. So, kabado, 20. Let's say na ngayon ko natanggap yung email from VFS Global, kinabukasan ako na yung passport ko. Ganun kabilis. Pagdating ng package, sobrang kaba ko pero binuksan ko yun kagad. Hindi ko na hinintay na mag-unboxing kasama yung asawa ko. Una kong hinanap yung visa sticker. So talagang ganun ako ng ganun sa passport ko. Tapos hanggang sa nakita ko na siya. So thankfully approved siya. So after ko nakita yung visa sticker, agad akong pumunta sa CFO na website para mag-set ng appointment. Required po sa lahat ng mga magmamigrate, lalo na sa mga long-term stay, na mag-attend ng guidance counseling program sa CFO. So nakapag-secure naman ako ng appointment sa CFO Manila and morning session ang kinuha ko. Doon sa website na yon, kapag nag-set ka na ng appointment, nakalagay naman na doon yung mga requirements na kailangan mong dalhin from primary and secondary documents. So I suggest na kumpletuhin nyo lahat yon, dalhin nyo rin po lahat yon, all original, tapos dalhin nyo doon sa appointment nyo. Before mag-start yung guidance counseling by group, kakausapin muna kayo ng counselor one-on-one. So, doon na siya magtatanong like, kailan kayo kinasal, saan kayo nag-meet, ilang beses na siyang pumunta dito sa Pilipinas, or nakarating ka na ba doon. So, things like that. Sobrang ganda ng initiative ng Philippines regarding dito sa CFO na to at yung requirement or mandatory talaga na kailangan mong attendan kasi sasabihin niya sa'yo like mga cautions na kailangan mong malaman if nasa marriage scam ka ba or human trafficking, ganyan. So, mas maganda pakinggan nyo sila. Mas maganda din kung makikipag-interact ka din sa mga discussions. Tapos doon, makakapagtanong ka na ng mga gusto mong itanong. Like, everything. Lalo na kung first time mong magmamigrate sa ibang bansa. So, after ng group session, may possibility na tawagin ka ulit. Lalo na kapag kunyari may mga nakitang discrepancies or what, kakusapin ka ulit ng counselor and then madedetermine na doon if pasado ka dun sa workshop or not. Alam ko madali lang naman yung guidance counseling program na yun. Pero dito pa lang nakikita na nila or mararamdaman na nila if hindi okay yung intentions nung partner mo abroad or ikaw na mag-migrate doon. Kasi syempre, kailangan natin iwasan yon, human trafficking. Very, very bad. Not mindful, not giving. So once na okay ka na, sasabihin naman to sa'yo ng counselor and then pupunta ka na doon sa mga windows, counter windows, para magbayad na ng documentary stamp. This would cost 30 pesos. And mas maganda, magdala ka ng exact amount. Sasabihin din sa inyo ng guidance counselor kung paano nyo mada-download yung digital CFO certificate. And don't forget to save this kasi isa to sa mga hahanapin ng immigration officers once na nag-depart ka na sa Philippines. Once na natapos ka na doon, pwede ka na umuwi. Pero yes, totoo, pwede ka na umuwi nun and then dun ka na mag-prepare ng mga documents na dadalhin mo once na paalis ka na ng Philippines. So if you have any questions, feel free to leave a comment or send a message dito sa account ko. Susubukan ko po sagutin yung mga questions nyo hanggang sa makakaya ko. Pero syempre, hindi po lahat tayo pare-pareho ng experience. Pero yung alam ko lang, yun yung pwede kong isagot. So, yun na muna for now. Viel Glück!